What's up sa inyo mga tropa? Nandito na naman tayo sa ating printing channel. Kaya naman ang ituturo ko sa inyo ngayon etong kung para saan ba yung printer reset, kung ano yung gagawin at kung papaano yung gagawin. Mga tropa, para sa mga hindi nakakaalam, para sa mga first time user ng mga printer or kung anong brand man yung bibilihin nila, lahat ng mga printer as of now kailangan ninyong i-reset. Kung dadating na yung certain period na lagi nyo na siyang ginagamit, merong mga limit lahat ng printer natin. So sa mga hindi nakakaalam kung para saan at paano mag-reset, eto ipapaliwanag ko sa inyo. Yang pagre-reset mga tropa, isa yan sa mga maintenance na dapat ninyong malaman kung owner kayo ng printer kahit na anong brand. May mga merchandiser, may mga dicer or may mga sales boy or yung mga kung sino-sinong nag-aasikaso kung bibili ka sa mall ng mga printer, sasabihin etong printer na to, eto bilihin mo, hindi na yan kailangan i-reset. May mga vloggers din na nagsasabi eto maintenance free, hindi mo na to kailangang i-reset. Kung mapapanood nyo to at kung mapapaniwala kayo sa mga sales stock ng mga hinayupak na yan, lahat ng mga printer nire-reset at kailangan ninyo tong malaman kung kayo ay first time user or first time owner ng printer. Wag na wag kayong magpapadala sa mga sales stock ng kung sino-sino. Research is the key mga tropa para hindi kayo mauto. Nung dating nag-aaral pa ako, naagamit ako ng HP na printer. Nung tinignan ko at naaalala ko, wala siyang nakalagay na pinaka maintenance box or pinakalagayan ng waste ink tank. Yung waste ink tank, yung maintenance box, dyan napupunta yung pinaka waste ink natin ng mga printer. Halimbawa, nagpipintura ka sa pader, may mga nalalaglag na pintura, ganyan din sa mga printer natin. Pero yung HP printer ko dati nung sinaunang panahon, wala siyang ganun, pero may mga nakalagay na foam. Kumbaga doon pumupunta yung mga ink. Dahil hindi naman ganun kalinaw yung printer dati or konti pa lang yung mga binubugang ink, wala talagang nakalagay na mga box or maintenance box, pero may mga foam, 'di ba? And syempre napupuno rin yon. Pero ngayon as times goes by, yung mga printer natin sobrang gaganda na, sobrang lilinaw na, and syempre kung malilinaw yung print, sabihin na lang natin kung nagpipintura ka dyan sa mga dingding ninyo, and syempre kung malinaw nga or kailangan maganda yung output, syempre maraming nakukonsume din yan na ink yung mga printer natin. Kahit sa mga pagpipintura ninyo, kung gusto nyo na malinaw, maraming kailangan kayong pintura na magastos or magamit. And syempre, prone yung mga printer natin sa mga tumatagas din na ink. May mga nalalaglag dyan, may mga ink na hindi nagagamit kapag yung pinaka printer head natin nagpiprint yan sa papel. And dun nga napupunta yan sa maintenance box, sa waste ink tank. Kaya naman, ayan yung parang pinaka safety precaution ng pinaka printer natin. Ayan yung nagsisilbing tagasalo ng pinaka printer natin, yung pinaka printer head. So once na mapuno yung pinaka saluhan or yung waste ink pad, waste ink tank, kailangan na ninyong mag-reset. Kahit na anong brand ng printer, magre-reset at magre-reset kayo. Kasama yan sa pinaka maintenance. At hindi kayo makakapag-print ng inyong mga printer kung hindi ninyo i-reset. At syempre, after ninyong mag-reset, yung pinaka-chip nawala na yung pinaka-value niya. Pero at the same time, yung pinaka waste ink pad or yung pinaka saluhan ng mga ink nandun pa rin sa pinaka sistema ng printer ninyo. So magkapatid yan, every time na magre-reset kayo, kailangan ninyong linisan or itapon yung waste ink pad. Kagaya ng nakikita ninyo dito sa screen natin, gumawa ako ng tutorial dito kung saan itinuturo ko kung papaano ninyo lilinisin yung pinaka waste ink pad ninyo after ninyong mag-reset. Ilalagay ko na lang to sa description para mapanood nyo din. Pero anyway, kung gusto nyo naman na bumili at gusto nyo nang itapon yung dating waste ink pad, okay lang, bumili na lang kayo kung marami naman kayong pera. Sobrang mura lang naman nun. Dati medyo may kamahalan, ngayon 100 makakabili ka na, 'di ba? Pero kung gagawaan naman ng external waste ink tank, ganun pa rin. Magre-reset at magre-reset ka pa din every time na mapuno yung pinaka-chip dun sa pinaka-printer natin. Kasi
kasi meron yan tinatawag na counter. So every time na nagpiprint kayo, bawat galaw ng printer natin, kahit nag-head clean kayo, nagpa-power clean kayo, dumadagdag at dumadagdag yung pinaka-counter nung printer natin. Kasi naka-program yun doon, nakikita ng pinaka-program or nakikita yung pinakadami ng ink na nawawala or lumalabas doon sa printer head na data na sisave doon sa pinaka-counter. Kaya magre-reset at magre-reset pa rin kayo kahit na gumawa kayo ng pinaka-external waste ink tank. Pero mas maganda nga lang kung meron kayong external waste ink tank, hindi na kayo maglilinis at maglilinis pa ng waste ink pad. Pero yung mga printer natin ngayon na mga bago, may mga maintenance box na, 'di ba? Pero ganun pa rin, same procedure, magre-reset pa rin yan. May mga binibili nga lang na tinatawag na resetter or chip resetter. And syempre, kung hindi ninyo lilinisan etong pinaka-maintenance or waste ink pad ninyo every time na magre-reset kayo, aapaw yan, matatapon yan sa inyong mga printer and may chance na masira yung printer ninyo. Syempre, once na mabasa ng liquid yung inyong mga board, syempre magkakaroon ng short circuit yan or kung ano pang mga defect yung mangyayari dyan dahil syempre apaw na yung sumasala mga tropa. Diba? Isipin nyo na lang yung kidney rin ninyo. Kung hindi na nasasala yung mga madudumi ninyong dugo or 'di ba kung ano-ano pa mga sinasala ng kidney, 'di ba? May mangyayaring hindi maganda. Parang pinaka-kidney etong waste ink pad ng pinaka-printer natin. Ayan yung sumasala sa mga maduduming ink or yung mga sobrang ink na ginamit ng printer natin. 'Di ba? Sa mga nag-aabil ng mga resetters sa akin, hindi ako nagkukulang sa inyo ng pagpapaalala. And syempre, laking pasasalamat ko din sa mga pakikinig ninyo and syempre sa pag-avail ng mga resetter na to. Pero magtungo muna tayo sa pinaka-lumang model ng printer natin. Ginagamitan lang siya ng tinatawag na adjustment program. Pwede kayong mag-avail nito sa akin, yung resetter na adjustment program. Software lang ito na makukuha ninyo somewhere out there dyan. Pero mag-ingat kayo sa mga makukuha ninyo kasi napakaraming nahahack yung pinaka-computer nila sa paggamit ng ganito sa mga nakukuha nila somewhere out there. Kaya make sure yung mga makukuha ninyo na mga free, syempre ingat-ingat lang din kayo sa mga pinipindot ninyo. And again, hindi ko kayo pinipilit na mag-avail neto dahil may mga free naman neto. Kasi matagal ko na talaga tong pino-for sale kahit wala pa akong mga vlogs dito. Isa na to sa mga source of income ko dito, 'di ba? And eto nga yung tinatawag na adjustment program. Magagamit mo lang to sa mga lumang printer kagaya ng mga Epson 3210, 3250, 3251, 3260, 5290 at sa mga iba't iba pang model. Napakaraming mga resetter. Eto muna yung ituturo ko sa inyo kung papaano mag-reset. Every time na magre-reset kayo, kailangan nakabukas yung pinaka-printer ninyo. So bubuksan ko na muna yung pinaka-printer natin. And syempre, kung gusto nyo mag-avail neto, i-message nyo lang ako sa ating Facebook page. And kung may mga makukuha naman kayo ng mga free, good for you. Pero every time na gagamitin ninyo to, kailangan naka-disable yung inyong mga antivirus. So dito sa computer ko, meron akong naka-install na another antivirus bukod dito sa Windows Defender. So i-disable ko muna siya, etong ESET security ko. Click ko lang tong disable. So eto, naka-disable na siya. Pero kung wala kayong mga external na antivirus, syempre ang pinakagamit nyo lang dyan yung Windows Defender. I-click nyo lang yan and i-click ninyo tong virus and threat protection and i-click ninyo yung pinaka-settings doon na real time and ayun na, kailangan i-turn off nyo yun. Ito yung makikita ninyo, to be exact. Makikita ninyo to, yung virus and protection, i-click nyo yan sa pinaka-Windows Defender ninyo. And syempre, ito yung settings natin. Click nyo yung manage settings. Hindi ko sa inyo ito maipapakita sa pinaka-computer ko kasi naka-supersede na or ang pinaka-gumagana lang sa akin yung ESET. Ito na yung pinaka-main antivirus ko. So, ganito na lang yung gagawin nyo. Sundan nyo lang to. Click nyo lang yung manage settings dun sa Windows Defender and iti-turn off nyo etong real-time protection. Lahat ng mga settings doon, turn off ninyo. And after nyan mga tropa, pwede nyo na siyang i-run. Extract nyo muna siya kung sa akin kayo nag-avail. Ganito yung gagawin ninyo. Enter nyo lang yung password ko dito and syempre, pwede nyo na siyang magamit. Ito yung
pinaka nakalagay sa loob niya, ito yung adjustment program na tinatawag. I-right click mo lang yan and make sure to run as admin. Makikita ninyo dito mga tropa kung ano yung nakapaloob sa kanya at kung ilan na yung pinaka naka-set up na counter. So dito, select ko lang yung Epson 5290 dahil ito yung printer na ginagamit ko. Dito wala na kayong iba pang gagawin dito. Pwede nyo rin naman pindutin to, yung pinaka USB number kung saan nakalagay. And syempre, dito na tayo sa particular and hanapin nyo lang dito yung Waze Ink Pad Counter. Click nyo yan mga tropa. Tapos, i-check nyo to. Dito nyo malalaman kung malapit na rin kayong mag-reset. Click nyo tong check. May mga lalabas na value dito. Ibig sabihin yan, medyo matagal-tagal pa akong magre-reset. Ito yung sinasabi ko sa inyo na counter ng ating printer. So, kapag ganito, pwedeng hindi muna ako mag-reset, pero pwedeng oo. Kung magre-reset na ako, i-check ko lang to. And click nyo lang yung initialize. Tapos, i-turn off ninyo yung printer, may lalabas dito, may magpa-prompt. And once na successful na yung pinaka pagre-reset ninyo, okay na ulit yon. And kagaya nung tinuro ko, kakambal ng pagre-reset yung paghuhugas ng ating maintenance box or yung pinaka waste ink tank. And mga tropa, wag nyo nang antayin pa na kung kailan kayo mag-aabil ng mga resetter kapag hindi na kayo maapag-print. Make sure na lagi kayong merong nakaagapay na ganyan. Yung mga resetter or adjustment program, kung hindi man kayo mag-aabil sa akin, maghanap na kayo nyan. Kasi baka mamaya tsaka pa kayo maghahagilap kung ma-experience nyo na yung ganitong error sa inyong mga computer. Lalabas dyan sa inyong computer, a printer's ink pad is at the end of its service. Ganyan na ang lalabas. So may nakalagay pa dito, please contact Epson support. I highly recommend na kayo na lang ang gumawa ng ganitong pagre-reset at paglilinis ng inyong mga printer kasi sobrang mahal ng singil na mga buwakan ng sheet ng mga technician dyan. Eto, may nag-share sa akin na tao, na subscribers natin. Meron siyang isang message na technician around Taguig. Hindi ko nababanggitin yung pangalan kung sino man yung hayop na Poncio Pilato na yan. Pero eto yung conversation nilang dalawa, ipinorward sa akin ng subscribers natin. Ganito nga yung nangyari. Kumbaga, magpaparepair nga daw yung subscribers natin dun sa technician kasi nga daw bigla na lang daw nagputol-putol and eto yung nangyari, maintenance and reset to 1,250 yung singil. So kung marami ka namang pera at handa ka magpauto sa mga technician na yan, mag-ready ka na ng 1,250 para sa mga buwakan ng shit ng mga technician dyan, ng mga malalakas mang uto, diba? Pero napakadali lang mag-reset. Itinuro ko naman sa inyo at napakadali lang din naman maglinis or i-maintenance or cleaning yung mga printer natin. Lahat yan meron na akong mga upload kaya sobrang makakatipid kayo. Pero kagaya ng sinabi ko, kung ready kayong magpauto, go ahead. Hindi ko kayo pipigilan magpauto sa mga kung sino-sino mang mga Poncio Pilato na yan. Pero mga tropa, sa mga bagong printer kagaya ng mga Epson 8050, kailangan nyo dito ng mga chip resetter. Ganito yung itsura nya. Hindi na lang adjustment program ang kakailanganin ninyo dahil kailangan na mismo ng chip resetter. Ito yung gagamitin ninyo doon para ma-reset ninyo yung pinaka-printer ninyo. So ang magiging silbi na lang netong adjustment program natin, pang-flatten na lang siya ng pinaka-ink pad natin. Ito na lang yung magagamit ninyo dito. Yung pinaka-main pad, hindi nyo siya magagamit, eto na lang yung magagamit ninyo. Pero kailangan nyo pa rin netong adjustment program bukod mga tropa dito sa chip resetter. Ayan yung kinapangit ng mga bagong printer talaga. So ayun, sana natutunan ninyo kung para saan ang pagre-reset at kung papaano siya gagamitin or kung papaano rin siya gagawin. And again, hindi ako magkukulang sa pag-iingat sa inyo sa mga mapupulot ninyo dyan sa mga online or kung saan-saan na mga videos. Ingat lang kayo kasi baka, so alam nyo na, baka may mga virus yung mga makukuha ninyo. Imbis na makamura kayo, mapamura kayo. And again, pero kung willing ka naman magpauto sa mga technician dyan, mag-ready ka na ng mga 1,000 dyan. Ganyan talaga mga singilan dyan. Pero kung marunong ka mag-research at syempre nakikinig at nanonood ka sa akin, sobrang dali mo lang yan magagawa. So siguro dito na natin tapusin yung content natin para ma-upload ko pa to ngayon. Like, share, and subscribe.
Mga tropa, research is the key. Message lang kayo kung gusto nyo mag-avail ng mga Canva Pro or mga template or mga resetter na ganito kahit na anong model ng printer. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili